Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang Akil 11 kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita is si Sir Jackson. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilala na ang Diyos ang natatanging hari na dapat nating kilalanin. Ito ay pagkilala na tayo ay mababa at sa pagtingin po natin ng konseptong ito, atin pong makikilala o kaya ay mapagtatanto na kailangan nga natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Bawat pangungusap dito ay mayroong malalim na ibig sabihin, ngunit maaaring mahirap po itong pagkonektahin. Kaya paano po natin bibigyang interpretasyon ang general na moral nito? Kung mayroon po tayong tunay na karunungan, dapat po nating kilalanin ang Diyos. Paano po tayo tutugon sa Kanya? Lalo na pagdating sa ating araw-araw na pamumuhay. Bawat desisyon na atin pong gagawin, tayo po ba ay susunod sa kadikilaan ng Diyos o tayo po ay tumatayo sa posisyon ng pagkilala ng mabuti at masama? Pag-aakala natin ay alam natin kung ano ang tama sa mali. Marami pong mga pagbabahing ang ginawa po dito. Sa verse 1 and 2, tungkol po ito, sabi dito, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Dapat po natin kakilalanin na narito ang Diyos. Alam po natin kung ano ang gusto ng Diyos at hindi niya gusto. Noon sa wet market ay gumagamit po sila ng mga timbangan. At madalas ito po ay nakasalalay. Dito nakasalalay kung tama ba ang kanilang binibili o hindi.
Maaaring meron kang timbangan, ngunit magkaiba naman ang tamang gamit nito. Sinasabi po ng Diyos na mayroong Diyos. Huwag po nating isipin na dahil sa pagiging madiskarte po natin, ay gagamitin na po natin ang kadayaan upang gawin po ito. Sabi sa verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalalulan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Dito po sa verse 2, sinasabi po dito na kayabangan ang kabaliktaran ng tunay na karunungan. Dahil ang tunay na pagiging marunong ay pagiging mapagpakumbaba. Dapat alam po natin kung ano ang iniisip ng Diyos. At dapat po natin kilalanin lagi ang pagka-Diyos ng Diyos. Dahil may mga tao na dahil sa kayabangan na mayroon sila, pag-aakala nila ay alam na nila ang lahat. Sunod, verse 3 to 6. Sa verse 3, ito po ay tungkol sa mga taong matuwid at sa mga hindi matuwid. Madami mga tao ang umaasa lamang sa kanilang mga sarili. Sa aking pagbabasa ng Chinese at English version ng Bible, ang integridad ng mga matuwid ang siyang mangunguna sa kanila. Sa Chinese ay tinawag naman po iyon na purity or kadalisayan. Pagdating sa BIC, being, integrity at integrated at connection, yun din po yun. Dapat po ang motibasyon natin ay dalisay. Ngunit pagdating sa mga di tunay na pagdating sa mga matuwid na tao, ang kanilang tinitingnan ay kung ano ang maayos sa harap ng Diyos.
Mga taong hindi naniniwala ay nakasalalay lamang sa kanilang mga sarili. Maraming mga tao ang mas iniisip kung ano ang mas magbibigay benepisyo sa kanila gayong hindi ito matuwid, na kung tutuusin ay magiging dahilan lamang upang mas lalo silang mapahirapan. Sa verse 4 ay mayroon pong katugunan. Sabi dito, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Kung tayo po ay may tunay na karunungan, atin pong tatanggapin na ang Diyos ay naroon. Maaring sa prinsipyo ng mundo, ikaw ay matalino at ikaw ay nakakatanggap ng benepisyo mula rito. Ngunit kung titingnan mong maigi, maaring hindi po ito ang siyang ikinatutuwa ng Diyos. Dahil kung darating man ang galit ng Diyos, maaring ito din ang magbibigay sa atin sa kapahamakan. May mga pagkakataon na pagkaakala natin na tama tayo, ngunit hindi naman pala. Dito, ang katuwiran ay hindi lamang po tungkol sa moralidad na nakikita natin sa mundo, paggawa ng mabuti upang mailigtas ang ating mga sarili. Dapat po nating pagkatiwalaan ng Diyos. Kung tayo po ay lalakad sa daan ng katuwiran, dapat po nating gawin ito ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa verse 5, patuloy po ito na tungkol sa landas ng tapat. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit mabubuwal ang masama sa sariling kabutaran. Kung ang isang tao ay hindi lalakad ayon sa kalooban ng Diyos, patuloy po itong magkakamali.
Sabi dito, ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Kung atin po lamang susundan ang ating sariling mga pagnanasa, pag-aakala na tayo ay matalino sa paggawa nito, mali po tayo. Sinasabi po sa kawikaan na hindi ito ang tamang daan. Bandang huli ay magdadala lamang tayo ng kapahamakan sa atin pong mga sarili, sa ating mga buhay. Verse 7 hanggang 14. Madami na naman pong paghahambing ang ginawa po dito tungkol sa pagkakaiba ng matalino sa hindi. Kung hindi po natin kilala ang Diyos, maaaring meron pa rin po naman po tayong mga moralidad o kaya mga isinasabuhay na kapalagahan mula sa mundo. Ngunit, mas maigi pa din kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang mga prinsipyo. Magiging mas makabuluhan ito kung ang Diyos ay kasama sa mga prinsipyo natin. Kung tinitingnan po natin ang mundo, pagkaakala natin ay or iniisip natin na maraming hindi patas sa mundo. Nagtatanong tayo kung paano natin ito pananiwalaan. Ngunit dapat nating tandaan na mayroong Diyos na makatuwiran at dakila. Sabi sa verse 7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalan ng kabuluhan. Binubuksan po ng Diyos ang atin pong mga mata, madami po tayo nakikitang hindi patas sa mundo, madaming kasamaan sa mundo. At nagtatanong tayo, kailan ba darating ang katuwiran? Nagtatanong tayo kung Diyos, tunay nga bang ikaw ay may kontrol sa lahat? Kung tutuusin ay mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, o kaya naman ay kamatayan magkatapos ang buhay. Huwag po nating isipin na walang kabayaran ang bawat kasalanan. Ang mga makatuwiran ay may banal na takot sa Diyos at laging nakatingin sa Kanya. Diyos ang nagliligtas sa kanila. Ngunit para sa mga masamang tao, sila ay magpapatuloy sa kanilang mga maling gawa. So verse 9, tungkol po ito sa mga ipokrito.
Ang mga masasamang tao ay mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, na hindi lamang nagdadala ng kasiraan sa kanilang sarili, kundi maging din sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sabi po dito, ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kung mas katatakutan po natin ang Diyos, magkakaroon din po tayo ng mas magandang impluwensya sa mundo. Verse 11, dahil sa salita ng matuwid ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama ang lungsod ay nawawasak. Verse 12 hanggat 14 ay mga bagay na nakikita po natin sa ating araw-araw na buhay, kung paano po tayo dapat na makipag-ugnayan sa mga tao. May mga pagkakataon na dahil sa mga pagkakaiba na mayroon tayo, nagsasabi po tayo or nandoon ang paghahambing, pagkukumpara. Dumadating sa mga pagkakataon na nirerespeto po natin ang mga taong mas mataas sa atin, ngunit mababa naman ang tingin sa mga hindi natin katulad. Ngunit dapat nating tandaan na ang lahat o ang mga tao sa ating paligid ay nilikha din ng Diyos. Kung may makikita po tayong kahinaan pagdating sa tao, hindi po dapat natin sila kagalitan. Dahil Diyos din naman ang nagligtas o kaya lumikha sa kanila. Maaari pa rin silang mapabago ng Diyos. Maaari pa rin silang gamitin ng Diyos. Kung katatakutan po natin ng Diyos, at alam natin na kayang gumawa ng Diyos ng mga milagro, hindi po natin kailangang manghusga ng iba. Ang tunay na marunong ay hindi dapat nagpapakalat ng chismis.
Alam kong marami po sa atin ang nasa marketplace, nasa ating mga pinagtatrabahuan. May mga pagkakataon na sa tuwing dumadating po sa atin ang mga chismis, dapat pong matigil ito sa atin. Sa orihinal na teksto, dapat po tayong maging tao na marunong makinig. Sa orihinal na teksto, ang kaligtasan ay nangangahulugan din po ng pananatili sa Diyos. Verse 15, tungkol po ito sa kayamanan. Ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasaklak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang pagiging garanti, ang pagbibigay garantiya sa iba ay nagpapakita po ng kayabangan, kung kaya naman dapat po tayong maging maingat sa paggawa nito. Nag-aakala na may sapat na pera, ngunit hindi naman. Verse 16. Tungkol po ito sa mga babae. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal tambakan ng kahiyan lagi sa kahirapan ng taong tamad. Ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Sa buong libro ng Kawikaan, ito lamang ang natatanging bersikulo kung saan ibinahagi ang dapat na gawin ng isang babae at ng isang lalaki. So verse 16, nabanggit po dito na kung gaano kahalaga ang ating gampanin. Huwag po nating isipin na wala po tayong kakayanan o kaya'y abilidad. Kung tayo po ay mabuti, tayo man din ay magkakaroon ng sapat na gantimpala. Verse 17, ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabulan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Kung tayo po ay lalakad ayon sa puno ng buhay, kung tayo po ay magtatanim ng katuwiran, ng kabutihan, tayo din ay aani ng ganitong kabutihan.
Sa verse 19, ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Kung nais nating sundin ng Diyos, dapat po natin na itong gawin ng may lakas ng loob. Verse 20. Verse 20 hanggang 29. Ito ay buod ng buong kabanata. Piliin lagi ang puno ng buhay dahil ang bunga nito ay laging nasa Diyos. Dahil mayroong Diyos, paniguradong mayroon ding kaparusahan sa bawat kasalanan. Maraming mga babae po ang tumitingin lagi sa kanilang panlabas na kaanyuan. Ngunit maaari magkulang pagdating sa tunay na pagsunod. Ngunit sinasabi po dito na dapat po tayong maging maingat. Verse 23, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Kaya sa paggawa po natin ng desisyon, hindi po dapat ito pang maikling pagkakataon lamang o kaya laging nakatingin lamang sa bunga. Ngunit dapat nating sampalatayanan na laging lumakad ayon sa puno ng buhay at Diyos ang siyang maggagantimpala. Kung wala ang Diyos, hindi po natin makikita ang mga katotohanan na ito. Verse 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung kilala po natin ang Diyos, kung alam po natin na mayroong Diyos, hindi po natin ito gagawin. So, verse 27, verse 28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Pagkatapos sa verse 30,
Dapat po nating piliin ang tunay na karunungan at sumunod sa Kanya. Sundin ang daan ng puno ng buhay. Hindi lamang po para tulungan ng ating mga sarili, kundi magkaroon din ng impluwensya sa iba at magdadala ng kagalingan sa kanila. Verse 31, ang matuwid ay ginagantipalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Sa atin pong araw-araw na buhay, atin po bang nakikita ang Diyos? Alam po ba natin kung ano ang gusto niya sa hindi? Sa paggawa po natin ng desisyon, tayo po ba ay sumusunod sa Diyos? O sinasabi lamang natin na ang ating mga desisyon ay tama kumpara sa Diyos? Tayo po ay tumayo at purihin ang Diyos. Panginoon, naway tulungan mo kami na tumanggap ng kababaang loob mula sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo ng may mapagpakumbabang puso.
Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan. Bawat araw ay pinangungunahan mo kami. Panginoon, naway kumilos ka sa aming mga buhay. Kami ay dumudulog sa iyo. Kami ay puno ng buhay bago sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso at itulog sa Kanya, nabuksan niya ang ating mga mata upang tayo ay makapalakad sa Kanyang kabutihan. Panginoon, pinupuri ka namin. May dumulog ka sa amin pong mga buhay at kumilos sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na umasa sa iyo. Panginoon, tanging ikaw ang aming Diyos. Sa pagpasok ng iyong karunungan, kami ay makakasunod sa iyo. Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga tenga. Tanggapin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos. Kung kami ay nasa iyo, kami ay magiging integrated, magiging mas masaya. Ang bansang ito, ang syudad na ito, ay magiging mas maayos kung kami ay nasa iyo. Panginoon, maraming salamat. Maaari po tayong gumawa ng grupo para sa mga nasa kaliwa ay ang mga masama, hindi matuwid, at para sa kabila naman ay ang mga mapagpakumbaba. Tayo po ay maupo muna. Harapin po natin ang kongregasyon. At ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng 3 seksyon ng prophetic act. Si Kenny ay magiging representante ng mga masamang tao, hindi matuwid na tao. Babasahin ang verse 1 to 10. Sa kanan naman, ay para sa mga masama. Maaari tayong humingi ng tawad sa Diyos dahil sa ating kayabangan at kasamaan. Na dapat at sa ating pagbabasa nito, tayo ay bababa ng bababa dahil alam natin na ang mga masasama ay hindi ikinatutuwa ng Diyos. Para naman sa makatuwiran, sa higit ninyong pagbabasa, kayo ay makakatanggap ng karunungan. Tanging ang mga marurunong, ang mga makatuwiran lamang ang maliligtas. At sa higit na pagbabasa ni Rita, lalo lang din kayong lalago at lalago, tatayo at tatayo na parang mga puno ng buhay. Sa verse 9, lahat kayo ay nakatayo na at magiging tulad ng tree of life. At sa pagdedeklara ni Rita ng verse 10, tayo po ay tatayo at magpupuri sa Diyos. Yun po ang ikalawang bahagi. Magbabasa po tayo ng ilang mga bersikulo.
Maaari po nating iwan ang ating mga upuan. Pagkatapos ay tulungan ang mga taong nasa mababang lugar. At sa section 3, verse 30 hanggang matapos, tayo pong lahat ay tatayo. Panginoon, maraming salamat. Ang prophetic act na ito ay para mailabas ang iyong mga salita sa amin pong mga buhay. Kung kami man po, O Diyos, ay nasa mabuti o masama, naway tulungan mo kami na maunawaan ang iyong mga salita. Verse 1 to 10. Panginoon, maraming salamat. Nais namin na maging puno ng buhay. Sinasabi mo, O Diyos, na ang mga taong nanchichismis ay hindi lamang basta mapapalaya ng walang parusa, ngunit lahat sa amin dito, O Diyos, ay yung mga puno ng buhay. Nais kong imbitahan ng bawat isa na maging puno ng buhay sa harap ng Diyos. Sa ating pagtatanim ng kabutihan, tayo din po ay aanin ng kabutihan. Atin pong tulungan ang mga nasa daan ng kasamaan at dalhin sila sa katuwiran. Ang lahat ay mapagpapala at mapapabago ng Diyos. Tayo ay magiging isang komunidad at tutulog sa Diyos ng may pagpupuri. Panginoon, narito kami dumudulog sa iyo ng may pagpupuri. Tayo po ay tumayo. Narito po tayong dumulog sa harap. Nais natin na maging puno ng buhay. Ito po ang ating nais. Ipakita po natin sa ating mga aksyon na ating sinusundan ng Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay at purihin ang Diyos, purihin ang natatanging buhay na Diyos. Tayo po ay handang lumakad
sa daan ng matuwid. Panginoon, napakabuti mo. Amin pong itinataas ang aming mga kamay. At ipinapakita sa iyo ang bawat desisyon na aming gagawin. Bawat desisyon na aming gagawin ay ayon sa iyong katuwiran. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Iyong nauunawaan ang aming mga pinipili. Pinibigyan mo kami ng habag at biyaya. At nais ka namin purihin. Hallelujah! Panginoon, kami ay handang sumunod sa iyo ng buong puso sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinoproklama. Na kung kami man ay susunod sa iyo, ikaw pa, O Diyos, ang siyang patuloy na tutulong sa amin. Aming dinedeklara, O Diyos, na kami ay magiging mahabagin, magiging mabuti dahil ikaw ay Diyos na siyang naghahandog para sa amin. Kami, O Diyos, ay handa na isuko ang aming mga sarili at sumunod lamang sa iyo. Panginoon, sa iyong ngalan, aming dinedeklara na kami ay masagana. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat takot na mayroon kami. Maaaring noon, ikaw ay laging nandyan na tumutulong. Panginoon, sa iyong ngalan ay amin pong ipinapanalangin ang lahat na ito. Panginoon, nais namin gumawa ng mabuti, hindi lamang para magkaroon ng benepisyo, ngunit upang papurihan ka, Panginoon, naway ang iyong kabutihan ang siyang manatili sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kami ay babalik sa iyo, O Diyos. Susunod lamang sa daan ng pagpapala at ng katuwiran. Hindi kami aasa sa aming sarili. Panginoon, kami ay susunod sa iyo. Hindi kami mahihirapan. Panginoon, ikaw ay natutuwa sa amin. Kami ay mananatili sa iyo. Ito ang pagpapala na iyong ibinigay sa amin. Noon, O Diyos, ay nagdadala kami ng kabitan at kalungkutan sa iba. Hindi namin alam kung paano maging mabuting miyembro ng pamilya. Ngunit tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na magbago. Tulungan mo ang aming puso na magbago. Patawarin mo kami, O Diyos, kung ang aming puso ay puno ng kayabangan. Tulungan mo kami, O Diyos, na magbago. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ng gawa ng masama ay hindi na nasa atin. Ang lahat ng ito ay mawawala sa ngalan ni Jesus. Amen.
Atin pong itaas ang ating mga kamay at sabay po na tayong magdeklara. Ang bunga ng mga makatwiran ay puno ng buhay, puno ng karunungan. Ang taong nagdedeklara ng salita ng Diyos ay tunay na may dunong. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinipili namin na maging puno ng buhay. Aming papupurihan ng Diyos sa pamamagitan ng aming mga buhay. Gagawin namin kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking dinedeklara na kami ay aasa lamang sa Diyos at hindi aasa sa aming mga sarili. Hindi kami gagawa ng mga bagay na hindi ikatutuwa ng Diyos. At bawat puno ng buhay dito ay titindig at magkaroon ng impluwensya sa iba at magiging puno ng buhay. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ako ay nagpapasalamat sa iyo sa aming pagsunod sa iyo. Kahit saan man kami magpunta, Panginoon, nariyan ka na magiging katulungan namin at ikaw ang aming puno ng buhay. Panginoon, nais naming maging puno ng buhay sa amin pong mga pamilya. Kahapon, O Diyos, ay sinasabi mo sa amin na kung sino mang mabubuhay ayon sa iyong katuwiran ay mapagpapala. Panginoon, pipiliin pa rin po namin na maging puno ng buhay. Nais namin, O Diyos, na magkaroon ng kabutihan na ayon sa iyo. Ayon sa iyong habag at biyaya, kami ay magiging tunay na puno ng buhay. Tayo pa umikot ng 360 degrees bilang pagpapakita na tayo ay 360 degrees din na mga puno ng buhay. Sa pagpapala ng Diyos, kahit na tayo ay makakarap o kaya ay makakaranas ng mga problema sa buhay, makakaranas ng mga unos, ngunit mananatili tayong malakas at matatag. Tayo po ay sama-sama at patuloy na lalago sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ating ipinapanalangin na ang pangitain ng puno ng buhay ay mapapangyari.
Panginoon, Ikaw ay aming pinapasalamatan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isang narito. Kami ay iyong pinili. Kami ay iyong mga puno ng buhay. Maaring kami ay humarap ng mga pagsubok, ngunit pipiliin pa rin namin papaliwalaan pa rin namin ang iyong mga salita. Naway tayo ay magkaroon ng maayos na ugnayan sa ating mga kakilala, sa mga taong nakapilik sa atin. Tayo ay magiging integrated. Ang bawat sitwasyon na atin pong mararanasan ay para tayo ay mapabago. Panginoon, nais ka naming sundin upang mapalawig pa ang iyong kaharian, upang ang aming pamilya, ang aming bayan ay harap lamang sa iyo. At bawat isa sa amin at ang bawat puno ng buhay ay maitatanim nga sa buong mundo. Ito po ang aming pangalan at ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.